It's been 2 days since that thing happened. At sa loob ng 2 araw na yun, hindi ko naranasan na alagaan ni Kim. Although siya na ang nagluluto pero hindi niya naman ako dinadalhan ng pagkain. Ako pa rin ang bumababa para pumunta sa kusina, kaya ayun, sa sofa na lang ako natutulog. Kabwisi talaga eh. Walang kwentang asawa. Pero simula nang mangyari yun, we don't talk that much. Kakausapin niya lang ako para sabihin kakain na or what. Pansin ko nga na medyo dumidistansya siya, which is a good thing actually. I smiled at Miss Flor, the new secretary. Kakagaling ko lang sa banyo upang mag-retouch. Sa pagkakarinig ko, kahapon pa siya nag-start, but she already showed excellent performance skills. Ngayon lang ako nakabalik sa trabaho dahil okay na ako at medyo nakakalakad na. Good morning, Miss Flor. I greeted. Sinuklian niya naman ang aking ngiti. Good morning, Mrs. Chavez. She greeted back at bahagya pang tumango. Salamat po pala sa pagsalo ng responsibility ko bilang PA. I got sick so I have to rest. Pwede ko po bang makuha ang appointments ni Kim? May galak sa kanyang mga mata at mabilis siyang kumilos upang kunin ang kanyang notepad. She tore a piece and gave it to me. Agad naman akong nagpasalamat sa kanya bago tumalikod. Mabilis naman akong pumasok sa opisina at nadatnan ko si Kim na nakaharap sa kanyang laptop. Nagkatinginan pa kami pero agad siyang umiwas ng tingin. Muntik na akong mapangisi. What? Pahiya siya no? Ayan kasi, parating nag-a-assume. Sana na may magtino na siya. Pumunta ako sa aking desk at saka umupo. I transferred his appointments to my notebook na naglalaman ng mga appointments ni Kim. Natigilan ako nang mabasa ang appointment tungkol sa bidding ng construction firms. Kung sinong company ang may highest bidding ay siyang magiging investor namin. Nang matapos na ako sa pagsusulat, nag-angat ako ng tingin upang tingnan si Kim. Much to my surprise, he's also looking at me. Again, kagaya ng kanina, mabilis siyang nagbawi ng tingin. He cleared his throat and punched some keys on his laptop. Hindi ko na lang pinansin. Bahala siyang kainin ng konsensya niya riyan. Tumayo ako bitbit ang appointments niya. Nilapag ko iyon sa table niya at walang salitang bumalik sa pwesto ko. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong kinuha niya yon at binasa. Wala akong naiintindihan sa mga pinagagagawa ko sa laptop ko. Sa kanya nakatuon ang atensyon ko. He again took a look at me before reading his appointments again. Nakita kong nagbukas-sara ang kanyang bibig. Tumaas ang aking kilay. Ano naman kaya ang sasabihin ng loko? Magsusorry kaya siya? Natawa ako ng mapakla. Imposible. Siya? Magsusorry? Ha! Ma-pride kaya yan. Come with me. Lunch meeting. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko siya nakatayo sa aking harap. He placed the notebook on my desk bago tumalikod. Kumunot ang aking noo. Hindi niya yata ako tinawag upang ako na sana ang kumuha nun sa desk niya. Anong nakain ng loko? Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa ginawa kong report. Napatampal ako sa aking noo nang ma-realize na tanging appointments lang ang responsibility ko rito. Sa secretary pa lang trabahong ito, hindi ako nasanay. Napanguso ako. Ang pangit sa pakiramdam na parang wala akong ginagawa. What should I do? Para akong tangang nakatitig dito sa laptop ko. He hired me as his personal assistant to guide him sa mga galawan dito sa kumpanya. But looks like he doesn't need my guidance in the very first place. Bumuga ako ng hangin. Sana hindi niya na lang ako ginawang PA niya. Anong gagawin ko ngayon? Magmumukmuk? Titingin sa kawalan na parang amaw? Napatingin ako sa kanya. Wala ba siyang iuutos? Ayaw ko man gawin pero naglakad ako papalapit sa kanyang mesa. I cleared my throat. May ipapautos ka pa ba? Nag-angat siya ng tingin sa akin. Kita kong natigilan pa siya nang makita akong nakatayo sa kanyang harap. Matagal pa niya akong tinitigan. Nilabanan ko naman ang kanyang titig. Ano? Sa huli siya ang nagbaba ng tingin. Tumingin siya sa gawi patungo sa kanyang kwarto rito sa opisina. May kwarto kasi siya rito, in case na hindi siya makakauwi o gagabihin siya sa daan. Si Sir Enzo ang nagpagawa nito actually, nang may mga pagkakataon na nakatulog siya rito sa opisina. He was handling a big project that time. Just rest, he stated and went back to typing again. Kumunot ang aking noo at hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. He wants me to rest? But I've been resting for 2 days already. Nanatili akong nakatayo sa kanyang harap. Muli niya akong tiningnan na para bang nagtataka kung ano pa ang ginagawa ko sa kanyang harapan. Rest, that's an order. Muli niyang wika. Sa pagkakataong yun, naramdaman kong pamimigat ng aking mga talukap. Maybe, I really need some rest.
Hindi na ako muling nagsalita pa at tinungo ang maliit na kwarto. Hindi ko alam kung anong espiritu ang pumasok kay Kim ngayon at pinapahinga niya ako. Mabuti naman. I took off my sandals and blazers. Itinabi ko muna ito sa isang gilid bago pinaandar ang aircon at sumampas sa kama. Ngayon lang ako nakahiga dito and I didn't expect that the mattress would feel so soft. Kaamoy ni Kim ang unan. I went under the comforter and closed my eyes. With Kim's scent filling my nose, my consciousness is slowly eating me whole. Nagmulat ako ng mga mata nang may nagtanim ng mga magagaan na halik sa aking panga. Kumunot ang aking noo. Inaantok pa ako. Naamoy ko ang pabango ng lalaking malapit sa akin. Muli kong ipinikit ang aking mga mata nang mapagtantong si Kim iyon. Well, sino pa nga ba? Wala namang iba kundi siya lang. I grunted. I need you, Kim said. Sobrang init ng katawan ni Kim. Nakapikit pa rin ako. I'm so tired. Kulang pa ang tulog ko. I'm sleepy, Kim. I said in a low voice pero parang wala siyang narinig. Masakit pa rin but the pain is now bearable. Hindi kagaya nung una. Maybe because dahan-dahan ang ginawa niya ngayon. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Nanginginig pa rin ang aking mga tuhod dahil sa kanyang ginawa at nanatiling nakapikit ang aking mga mata dahil sa antok. Wala siyang patawad. Pinakiramdaman ko ang aking paligid. Nagtaas baba ang aking dibdib. Rinig ko ang pagbukas ng faucet at ang pagsara ng pinto ng banyo. I could hear him changing back into his clothes. Wake up, Sophie. We're going to have a lunch meeting in 20 minutes. Yun lang sinabi niya bago ko narinig ang pagbukas-sara ng pinto. Nagmulat ako ng mga mata. Kita kong nasa sahig ang aking mga damit. Dahan-dahan akong tumayo bitbit ang aking mga damit at nagpunta sa banyo na walang suot na kahit na ano. Antok na antok pa rin ang aking pakiramdam, but I have to go with him. I took a quick half bath and dried myself with a towel that I saw. Muli kong ibinalik ang towel sa towel rack at isinuot ang aking damit. Bago ako tuluyang lumabas sa kwarto, inayos ko pa ang kama na nagulo dahil sa nangyari. Pinatay ko rin ang aircon at nagtungo muna sa salamin. I made sure I look presentable enough before going outside. Agad kong nadatnan si Kim na inaayos ang kanyang necktie. Nakaharap siya sa salamin at salubong ang kanyang kilay. Kunot ang kanyang noo habang hinaayos ang necktie na para bang nahihirapan. I can't untangle it. He grunted and tugged his necktie, as if that move will make his necktie loose. Napabuntong hininga ako at lumapit sa kanya. I held his shoulders and made him face me. Kita ko ang pagtingin niya sa akin, pero nasa necktie ko tinuon ang aking atensyon. Kumunot ang aking noo. Bakit naman kaya ito nagkanda buhol-buhol? Paano niya ba ito itinali? Marunong naman siyang magsuot ng necktie Dahil basta pagmamadali, ipinilig ko na lang ang aking ulo. Ramdam ko pa rin ang kanyang mga titig sa akin habang inaayos ko ang kanyang necktie. Ako na rin ang nagtali. Baka masira niya na naman. Masyado pa namang mahigpit ang pagkakabuhol-buhol. Lalayo na sana ako nang biglang may kumatok sa opisina at pumasok si Jessie. Hinapit ako ni Kim sa bewang. He pulled me closer to him na ikinasinghap ko. Sophie! Saad ni Jessie kaya napatingin ako sa kanya. May bitbit siyang paper bag. He put it on my desk at kita ko pang napangisi siya nang makita ang posisyon namin ni Kim. Si Kim naman ay hindi nagsalita. Tinulak ko siya pero hindi niya ako hinayaan. Hindi na lang ako nagpumilit pa na kumawala at kinausap si Kim. What? Don't tell me he's thinking na may namagitan pa rin sa amin. I already proved myself to him. Ano yan, Jessie? Bumaba ang aking tingin sa paper bag bago siya muling binalingan ng tingin. It's your cardigan, yung naiwan mo sa bahay nang muntik na tayong matumba. I held your waist to prevent us from falling and your cardigan slipped. Hindi mo yata namalayan. Mahabang litanya niya at tumingin saglit kay Kim. Ramdam ko ang pagpisil ni Kim sa bewang ko na ikinatalon ko. Thank you, Jessie. Pagpasalamat ko at nagpaalam naman si Jessie. Hanggang sa makaalis si Jessie ay hindi pa rin ako binibitawan ni Kim. I looked at him at kita kong nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko siya mabasa. Kim! I pushed him gently pero hindi siya natinag. Parang wala siyang narinig. Instead, mas lalo niya pa akong hinapit papalapit sa kanya. Kaya napatukod ang aking mga palad sa kanyang malapad na dibdib. Kumawala ang singhap sa aking mga labi. Anong ginagawa niya? Before I could ask him, he angled my face and captured my lips with his. I looked at my fingers placed on my lap. Pinaglalaroan ko ito. Paano ko kaya sasabihin kay Kim na may plano akong umuwi sa probinsya sa susunod na araw dahil holiday naman?
Di na ako makapaghintay ng next month. Miss ko na ang pamilya ko. Sophie, can you please arrange these files in alphabetical order? I need it for tomorrow's meeting with the new investor. Kim said with formality. Nagangat ako ng tingin at kita kong nakatutok pa rin siya sa kanyang laptop habang sinasabi yun. Nakahinga ko ng maluwag nang marinig na may inutos siya. Akala ko matutulog na naman ulit ako. The new investor that Kim was referring to is the construction firm who won the bidding yesterday. Of course, many companies want to partner with us. At kung maganda ang deal ng construction firm which is to be tackled about for tomorrow's meeting, then Kim will close the deal. Kung hindi naman, isasauli ang bidding at magbibidding ulit. Lumapit naman ako sa kanya at tiningnan ang sinasabi niyang files upang kunin. Tinuro niya naman ang isang drawer habang nakatutok pa rin sa laptop. When I opened it, huge amount of folders greeted before my eyes. Alam ko kung ano ang mga ito. It's about the layouts, blueprints at iba pa na tungkol sa expansion ng company sa Batangas. I sighed. Surely overtime na naman ito. I pulled out the whole drawer and brought it to my table. Ang kakapal ng mga files at habang tinitingnan ko ang drawer ay sumasakit na ang ulo ko. Napailing na lang ako. I need to get this thing done. Mabuti na lang sanay ako sa mga ganito. The only thing that can be heard inside the office is the punching of keys, flicks of paper, and the sound of the aircon. Napatalon ako nang mag-alarm ang aking phone. Senyales na lunchtime na. Napatingin ako sa files. For 3 hours, nasa sipa lang na-organize ko. Need ko pa kasing buklatin ang folder upang ma-arrange yun. Dumako ang aking gawi kay Kim. He's still working na para bang ayaw niyang umalis doon. Kahit alam naman niyang lunchtime na. Baka malipasan siya ng gutom. Kahit naman medyo may inis ako sa kanya, hindi ko pa rin maitatanggi ang katotohanan na asawa ko siya. And I need to take care of him. Hindi siguro kakayanin ng konsensya ko kung sakaling magkasakit siya. I took off from my seat and walked towards his place. Hindi pa rin siya nagangat ng tingin. I watched his fingers press the keys. I cleared my throat and dun siya nagangat ng tingin. I'll buy lunch. Ano ang gusto mong kainin? I gently asked. Nagre-reflect ang screen ng computer sa kanyang mga mata, kaya parang kumikinang ang mga ito habang nakatitig sa akin. Matagal niya akong tiningnan na para bang nag-iisip kung ano ang kakainin niya. I raised an eyebrow at him when a minute passed. Anything, basta soup. Saad niya bago nagpatuloy sa pagtitipa. Tumalikod na ako at lumabas at kita kong busy pa rin si Miss Flor sa paggawa ng presentation. She was eating while doing it. Napangiti ako. Multitasker naman pala. I called her attention at tumingin naman siya sa akin. Baba muna ako, Miss Flor. May ipapabili ka po? She smiled at me and shook her head. Okay na to, ma'am. Salamat. She said before doing her task again. Nagpaalam naman ako sa kanya bago sumakay sa executive elevator. Elevator na para lamang sa mga nagtatrabaho rito sa top floor. Kapag umaga, iyong pangkalahatan na elevator ang ginagamit ko dahil konti lang naman ang mga tao. Pero kapag lunchtime, ito na. Kapagod kasi makipagsiksikan. Napatingin ako sa ceiling at kumunot ang aking noo nang may napansin. Bakit wala na ang CCTV camera rito? Nasira ba kaya tinanggal? I just shrugged it off and rested my head against the cold elevator wall. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-chat sa GC namin ni Naisha na hindi muna ako makakasabay sa kanila dahil marami akong gagawin. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe ay muli kong ibinalik ang aking cellphone sa bulsa ng slacks ko. When the elevator opened, I stepped outside and immediately went to the cafeteria. Konti pa ang mga workmates kaya mabilis akong naka-order. Everyone greeted me. Magmula kasi nung nalaman nilang mag-asawa kami ni Sir Kim, parang tinatrato na nila akong boss, which I don't like. Nakakailang kasi. Maraming beses na nga akong pumilat as pinauna sa linya pero tumanggi ako. Ayoko. Ang unfair kaya. I ordered mushroom soup, tinola at 5 cups ng rice. Pagkatapos kong mabili ang mga yon ay bumalik ako kaagad sa executive elevator at pinindot ang top floor. Ramdam ko pa ang init ng soup sa aking hita. Mas lalong nagwala ang aking mga bituka sa tiyan. Mas masarap talaga ang sabaw kapag mainit pa. Kakapit sa tiyan mo ang init. Nang makarating na ako, kaagad akong nagtungo sa opisina. I prepared the utensils and the food pagkatapos ay tinawag ko si Kim. Later, I'll just finish this. Napairab ako nang marinig ang kanyang sinabi. Kailan kaya yung later na yan? Dinner? Binuhos ko ang sabaw ng tinolang manok sa bowl na naglalaman ng 3 cups ng rice at nagtira ng konti. Binurog ko na rin ang manok at kinuhaan ng buto. Hinalo ko ito sa kanin. Nang masigurong okay na,
Kinuha ko ang stool at umupo sa kanyang tabi. Kita kong napatingin siya sa akin at kunot ang kanyang noo. "Eat," I said. Itinapat ko ang kutsara sa kanyang bibig. Napakurap siya nang marinig ang sinabi ko at para pa siyang natigilan. Sa huli, he opened his mouth and accepted the food. Muli niyang hinarap ang laptop. Yun lang ang ginawa ko. I feed him while he's working hanggang sa naubos niya ang pagkain. Kinuha ko na rin ang sabaw at saka pinakain ko sa kanya. "Taste great," aniya. Kumuha na rin ako ng tubig at pinainom sa kanya. "Thanks," he said. Mabuti naman marunong siyang mag-thank you. Tiniis ko talaga ang gutom ko para sa kanya, no? Hindi na lang ako sumagot at nilagay sa sink ng banyo ang pinagkainan niya. Afterward, I went to my desk to eat. Gutom na talaga ako. Mabilis lang ang ginawa kong pagkain upang masimulan ko na ang aking trabaho. Pagkatapos kong kumain, hinugasan ko na ang utensils at ibinalik sa mga pinaglalagyan nito. I immediately went back to my desk and did my job. 10:00 na ng gabi pero nandito pa rin kami. I flexed my fingers nang matapos na ako. Sa wakas, sumasakit na rin ang aking likod sa kakayuko at inaantok na ako. Napatingin ako kay Kim na hanggang ngayon ay hindi pa rin natapos. May suot na siyang glasses ngayon. And I hate to admit it but he looks so good with these glasses on. Kita kong pasimple niyang pinisil-pisil ang kanyang balikat at braso na para bang sumasakit yun. He's been working hard. I let out a breath and went behind him. The moment I placed my fingers on his back, I felt him went rigid. Hindi ko na lang yun pinansin at saka minasahe ang kanyang balikat. Natigil siya sa pagtitipa ng laptop at sumandal sa kanyang swivel chair. Ramdam ko ang pagod niya. "Go, Sophie," he groaned. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi at hindi na nagsalita pa. He suddenly grabbed my hand as if he's asking me to stop. Umikot ang kanyang swivel chair paharap sa akin at agad ko namang nakita ang emosyon sa kanyang mga mata. Wala na ang kanyang glasses. I gulped. Not again. Aalis na sana ako nang mabilis niya akong nahila paupo sa kandungan niya. Muntik na akong mapatili sa gulat. My breathing hitched when I felt something. "You smell so good," he whispered. Tumayo ang aking balahibo sa batok nang magtanim siya ng halik sa aking liig. Umawang ang aking mga labi at napatingala ako sa kanyang ginawa at napapikit. My hair slid over my shoulders. Ginawa ko naman ang gusto niyang gawin. "You're so great," he breathlessly said. "Stand up," he ordered. Napapikit ako at napatingala. I filled my lungs with air and slowly let it go. Nanginginig ang aking mga tuhod at napaangat ako sa kanyang ginawa. Paano niya nagagawa ito? Binuksan ko ang aking mga mata at tiningnan siya. Nakatingin siya sa akin na para bang tinitingnan ang aking reaksyon. Umawang ang aking mga labi at nang hindi makayanan ng kanyang mga titig, ay mabilis akong nagbawi ng tingin. Nagangat ako ng tingin at sinalubong ang kanyang mga mata na nag-aapoy. Bigla akong napaisip sa sitwasyon namin ngayon at parang may tumarak sa aking puso. I guess I'm really nothing but his warmer. He held my hips and pulled me down. Napahawak ako ng mahigpit sa kanyang balikat upang manghingi ng suporta. Muntik na akong mapasinghap sa kanyang ginawa. He came after me. Mabilis niya akong itinula kahit hindi pa ako tuluyang nakabawi ng lakas at muntik na akong mapaupo sa sahig. Playtime is over. Ganito naman parate. No cuddles. Napatingin ako sa kanya. He changed his clothes as if nothing happened between us. Kinurot ang aking puso sa kanyang inakto. He really sees me as someone who done that for him. Ginagamit lang, sa madaling salita. Nanikip ang aking dibdib. Ipinilig ko ang aking ulo. Kailangan kong masanay. I also changed back into my clothes. Tahimik lang kami at pilit kong iwinawaglit sa aking isipan ang katotohanan ginagamit niya lang ako. Nagpakawala ko ng hininga nang makaramdam ng pananakit sa aking puso. Bigla akong napatingin sa kalendaryo. I took the chance to tell him what's on my mind. "Kim?" I called his attention. Napatingin naman siya sa akin. He's tying his necktie at suot na ulit niya ang kanyang glasses. Nakatingin pa rin siya sa akin na para bang hinihintay akong magsalita. Napalunok ako. "Sa holiday, can I go back to the province? Miss ko na kasi ang pamilya ko." Sana naman pumayag siya. Hindi niya naman siguro to ipagkakait sa akin, di ba? Matagal niya pa akong tinitigan bago tumango. Lihim akong nagbunyi at yayayain sana siya na sumama sa akin nang bigla siyang magsalita. "Fine, but I'll come with you." Natigilan ako sa narinig. Did he really volunteer to come with me? "Nay, ito po pala si Kim, asawa ko." Kita kong nagningi ang kanilang mga mata nang makita si Kim.
Good afternoon po. Bati ni Kim at nagmano sa aking mga magulang. Napangiti ako sa kanyang ginawa. Mabuti naman ay may manners siya sa mga nakakatanda. Nako, ang galang nitong asawa mo, nak. Pogi pa. Ani ni Mama. Muntik na akong mapangiwi. Kim just chuckled. Si Papa naman ay tahimik lang habang karga ang kanyang manok na tahimik lang din sa kanyang mga bisig. Ewan ko kung nasaan si Chin. May dinala po pala kami para sa inyo. Saad ni Kim. Napatingin ako sa kanya. May dala rin siya? Who went to the other side of the room and opened his luggage, revealing chocolates and 2 bottles of red wine. Kita kong nagningning ang mga mata nila nang makita ang pasalubong ni Kim. What the? Bakit hindi ko to alam? Nag-abala ka pa, iho. Maraming salamat sa pasalubong. Nakangiting ani ni Papa habang hinihimas ang kanyang alagang manok. Inom tayo mamayang gabi. He added and winked. Natawa naman si Kim. Papa doesn't drink alcohol, pero pag-usapang wine, hindi yan tatanggi. Pinuntahan ko naman si Kim at tiningnan siya. You don't have to do this, but thank you. I genuinely smiled at him. Natuwa ako sa isiping naisip niyang bigyan ng pasalubong ang pamilya ko. Hindi ko na nakita ang kanyang reaksyon dahil kaagad akong yumuko at sinara ang kanyang maleta. I pulled it up and looked at them. Lagay ko muna sa ref. Usap muna kayo riyan. I looked at Kim to see if he's okay with the idea. He just nodded. Pumalakpak naman si Mama. Maupo ka muna, iho. Ano ba ang gusto mong kainin sa hapunan? Tanong ni Mama kay Kim habang patungo sila sa sofa. Hindi ko na narinig ang sinagot ni Kim dahil kaagad akong nagtungo sa kusina habang hila ang dalang maleta na may lamang tsokolate. I placed the chocolates inside the ref at ininabi ko na rin ang wine sa mesa. When I'm done, I closed his luggage and got my bag. Dadalhin ko sana ito sa taas pero mabilis iyong kinuha ni Kim na ikinagulat ko. Ako na, lead me to your room, he said while gathering our bags. Napalunok ako sa kanyang sinabi at hindi na nagsalita. Iniisip ko na sana na acting lang to pero naalala ko, gentleman talaga siya pagdating sa mga ganito. Sa kama lang hindi. I snorted and went upstairs. Rinig ko naman ang kanyang mga yabag na nakasunod sa akin. You have a huge house, komento niya. Pag-akyat kasi, makikita ka agad ang hallway. There are 3 rooms on each side. At sa dulo ay may bintana kung saan pumapasok ang natural na ilaw. Yup, hard work. Thanks to your father for giving me the right amount of pay that I deserve. Totoo naman kasi eh. Sa totoo lang, wala talaga kaming second floor noon. Doon lang ako nakapagpagawa nung nagtrabaho ako sa kumpanya nila. You'll get more, he replied. Bumuga ako ng hangin. Alam ko ang ibig niyang sabihin. It's all about that gold digger thing again. Hindi ko na lang siya pinansin. Nakakapagod na kasing patulan ng pag-iisip niya. Pumasok kami sa aking kwarto at napangiti ako nang makitang maayos pa rin ito kahit na pansamantala lang ang paninirahan ko rito. Kip put the luggage on the side and laid on the bed. Malaki naman ang kama ko. Sakto lang para sa aming dalawa. I'm so tired, he said. Ramdam ko ang pagod sa kanyang boses at alam kong hindi lang sa biyahe namin siya napagod, kundi pati na rin sa trabaho. Take this time to rest and have fun. Ani ko sa kanya. Tour ka namin bukas sa Butterfly Garden. Have you ever been here in Bohol? Nakita kong umiling siya. Nagulat ako. Ironic. He has been to many international places, pero hindi pa siya nakapunta dito. Never mind. Business-related naman kasi ang pagbiyahe niya. It's nice here. The air is fresh. Wika niya habang nakapikit pa rin. Rinig ko ang antok sa kanyang boses. I look at his feet. They're dangling on the edge of the bed at nakasuot pa siya ng medyas. Napangiwi ako. Ang init tas nagbe-medyas siya. Sleep, Kim. I told him and walked towards the foot of the bed. Hinubad ko ang kanyang medyas at kita kong nagmulat pa siya ng mga mata upang tingnan ako bago bumalik sa pagpikit. I put his socks in the laundry basket and turned the aircon before leaving him. Sinara ko ang pinto at saka bumaba. Nakita ko sila Mama at Papa sa sofa. Kumunot ang kanilang noo nang makitang ako lang mag-isang bumaba. Nakatulog, napagod sa trabaho at sa biyahe. Sagot ko at tuluyang bumaba. Napaaga yata kayo, nak. Kala ko ba sa susunod na buwan pa kayo makakapunta dito? Tanong ni Papa at hinimas ang katawan ng kanyang alagang manok. Kumunot ang aking noo. Iba na naman ang kulay nun. Ibang manok na naman ang hawak niya. Si Papa talaga. Hindi na lang ako nagkomento tungkol doon at umupo sa tabi ni Mama. Kaagad naman niyang niyakap ang braso sa akin at hinalikan ako sa ulo.
Medyo maluwag na yung sked pa eh. At saka isa pa, holiday kaya walang trabaho. Sagot ko at tiningnan ng pinapanood nila, Korean drama. Nanonood pala sila ng K-drama. Tingnan mo nak, ganda ng palabas, Squid Game. Ani ni Papa habang nakangiti pa. Si Mama naman ay tutok na tutok ang mga mata sa pinapanood. Huwag kang maingay. Yung manok mo ang gagamitin natin para sa hapunan mamaya. Gusto ni Kim ng tinola. Sabi ni Mama habang hindi pa rin nilulubayan ng tingin ng TV. Humagik-hik naman si Papa. Iyong mataba ang lutuin mo. Kumunot ang aking noo. Talaga bang pumayag si Papa na lutuin ang manok niya? Wow, si Kim lang palang makakapagpapayag sa kanya. Si Chin ma, nasaan pala? Tanong ko pa nang mapansing wala talaga ang kapatid ko. Saan naman kaya nagpuntang batang yun? Nasa bahay ng kaklase niya, gumagawa ng group project. Pinapagawa raw sila ng miniature house. Tumangu-tango na lang ang ulo ko at hindi na muling nagsalita pa. Umalis muna ako sa pagkakayakap kay Mama. Nagtataka niya akong tiningnan. Saan ka pupunta? Tanong niya. I pointed upstairs. Tumango naman siya sa akin. Huwag maingay na ka. Alam mo namang hindi soundproof itong pader natin. Ani niya at naghagikikan sila ni Papa. Namula ang aking pisngi. Ano ba yung pinagsasabi ni Mama? Okay lang. Maiintindihan namin anak. Basta gusto ko, lalaking apo ha. Wika naman ni Papa na ikinalaki ng aking mga mata. Ma, Pa, ano ba kayo? Mas lalo silang naghagikikan. Napailing na lang ako at pumunta sa itaas. Ang mga magulang ko talaga. Ewan ko sa kanila. If they only knew. Hindi naman talaga ako maingay because Kim won't let me make any noise. Naririndi daw siya. Pinikit ko ang aking mata. The familiar pain crept into my heart. Napalunok ako at bumuga ng hangin. Di pa ba ako sanay? Kainis naman. Ipinilig ko ang aking ulo at pumasok sa aking kwarto. Sinalubong ako ng lamig. Napatingin ako sa figura ni Kim. He's lying on his side. Napatingin ako sa kanyang mga braso. Ano kaya ang pakiramdam na makulong sa kanyang mga bisig? I don't know. He never hugs me when we sleep. He doesn't want to cuddle. I sighed and sat on the bed. Napatingin ako sa payapa niyang mukha. Nakaawang ng bahagya ang kanyang mga labi. My hands went to his hair and I gently caressed it. Napangiti ako. His hair feels so soft. I suddenly have the urge to trace his features using my index finger. Bago ko pa magawa yun ay agad kong binawi ang aking kamay sa kanyang buhok. Muli akong napatingin sa kanyang payapang mukha. Suddenly, my heart went crazy. Napalunok ako at pinakiramdaman ng aking puso. Ipinilig ko ang aking ulo at nag-iwas ng tingin. Hindi maaari. Hindi ako dapat mahulog sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang saktan ako. Saan tayo ngayon ate? Tanong sa akin ni Chin habang kumakain ng dairy milk. Nandito kami ngayon sa sala at ang tanging hinihintay namin ay sila Mama na lang at si Papa. Si Kim naman ay nakaupo sa tapat namin at nagsiselfone. Binalingan ko si Chin at tinaplos ang kanyang mahaba at tuwid na buhok. Sa Butterfly Garden, tour natin si Kuya Kim mo. Pagkatapos magla-lunch tayo sa floating restaurant na Only Foods. Bumakas ang galak sa kanyang mga mata nang marinig ang huli kong sinabi. Gusto niya kasi talaga ron eh. Minsan sa birthday niya, roon niya gusto i-celebrate. Nice! Komento niya at pinagkiskis pa ang mga palad. Natawa ko ng mahina at napatingin kay Kim. Napalunok ako nang makitang nakatingin siya sa akin at may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. You two look alike, he said, referring to Chin and I. Nagkatinginan naman kami ni Chin. Marami nga ang nagsasabi na magkamukha kami. Na, mas maganda si ate kuya. Saad ni Chin at kinain ang huling kuyog ng dairy milk. I flip my hair. Well, kapag aangal si Kim, kukurutin ko talaga siya sa singit. I agree. Mas mahal ko rin. Parang naumid ang aking dila sa kanyang sinabi. Binundol ng kung anong emosyon ng aking dibdib. Nanlaki ang aking mga mata at napatingin sa kanya. Anong pinagsasabi niya riyan? Nang makita ko ang emosyon sa kanyang mga mata, roon ko lang napagtanto na acting niya lang pala yun. I sighed. Sabi na nga ba? Ay, kilig naman si ate. Sana all. Natatawang sinundot pa ako ni Chin sa tagiliran na ikinairap ko. Wala akong kilitiri yan. Che, manahimik ka nga. Gusto mo yatang tawagin ko yung ex mong walang ngipin sa harap eh. Banta ko sa kanya pero mas lalo lang siyang natawa. Ewan ko ba kung anong nakita ni Chin doon. Gilagid siguro. Di ko yun ex ate. Fake news ka.
Siya kaya yung mapilit. Lapit ng lapit sa akin kahit tinulak ko na palayo. Nakasimangot niyang ani na ikinatawa ko naman. Naks naman ang haba ng hair. Sana all hinahabol, diba? Tukso ko sa kanya. Napairap lang siya at bumaling kay Kim. Kuya, paano kayo nagkakilala nitong si ate? Natigilan ako nang marinig ang sinabi ni Chin. Nagkatinginan kami ni Kim at alam kong pati siya ay hindi inaasahan ang tanong na yun. Patay, ano ang isasagot namin? I cleared my throat and dropped my gaze. A fake story came into my mind. Papa niya yung boss ko noon. Then ayun, pinakilala kami sa isa't isa. Tas doon na nagsimula. I lied. Muli akong napatingin kay Kim. He stared at Chin and nodded in approval. Yup, and ayun we started to date until we decided to get married. Wika pa ni Kim. Napatango-tango naman si Chin na ikinahinga ko ng maluwag. Buti bumenta. Kailan niyo naman po balak magkaanak? Muli akong natigilan sa tanong ni Chin. Napawi ang aking ngiti sa mga labi. Ramdam kong napatingin si Kim sa akin, pero ayaw kong salubungin ang kanyang tingin. He doesn't want to have a child with me. Iyon ang parati niyang sinasabi sa akin. Gumuhit ang kirot sa aking puso at agad ko naman iyong ipinagsawalang bahala. Pinili kong sagutin na lang ang tanong ni Chin. Kapag handa na kami, Chin, ang dami mong tanong. I said followed by a light chuckle. Nakita ko siyang napasimangot. We, ano ba yan? Handa na kayong magpakasal pero hindi kayo handang magkaanak? Tanong niya na tila ba hindi makapaniwala. Napangiwi ako. Ramdam ko pa rin ang mga titig ni Kim sa akin na para bang nag-aabang sa kung ano man ang isasagot ko. Magsasalita na sana ako nang naunahan ako ni Kim. Hindi naman kasi lahat ng handang magpakasal handa na ring magkaanak. Ganyan ang situation namin ng ate mo. We just want to live together and make memories as a married couple for now. Kim smiled. Nakahinga ako ng maluwag sa kanyang sinabi. Muling tumangutango si Chin. Sus, excited pa naman sana ako na maging ninang at kumarga ng baby. Pero sige lang, take your time. Enjoy nyo muna life nyo, kuya. Napangiti ako sa sinabi ni Chin. Buti naman naiintindihan niya. Pero sana naman huwag silang umasa na may mabubuo. Dahil alam kong imposible yun. Napaka-imposible. Tignan nyo, colorful ang butterfly. Sobrang pangit niyan paglaki. Pinigilan ko na wag matawa sa sinabi ng tourist guide namin dito sa Butterfly Garden. Medyo harsh. Grabe ka naman, sis. Ani pa ni Mama at hinampas ng mahina ang braso ng tourist guide namin na si Kim. Humagikik naman si Kim. Nagsasabi lang ng totoo, sis. Kita nyo to? Tinuro ni Kim ang isang clear box na may caterpillar at stick. Kumunot ang aking noo nang makitang malapit na iyon maging pupa. It's my first time seeing catharsis. Ang ganda. Bulong ni Kim sa aking tenga. Tumango lang ako. Kita kong itinutok niya ang kanyang cellphone roon. Kanina pa siya kuha ng mga pictures. Kaming lahat ay nakatutok lang sa caterpillar. Pati ang ibang mga turista ay lumapit dito at nagvideo. Parang nagpapalit ng balat ang caterpillar. It slowly coated itself with another layer of skin at gumagalaw ito na parang uod habang ginagawa yon. Amazing! Manghang-ani ni Kim sa aking tabi. Napatingin ako sa kanyang itsura at natigilan ako. May bilog na lumabas sa kanyang pisngi. Ngayon ko lang ito nakita. Maybe because ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti na galing sa puso. Napalunok ako nang bumilis ang tibok ng aking puso habang pinapanood ang nakangiti niyang muka. Halatang-halatang pagkamangha sa kanyang mga mata at tila kumikinang pa ang mga ito. Shucks! Bakit ganito ang nararamdaman ko? Nahuhulog na ba ako kay Kim? Pero bakit at paano? Gayong puro sakit lang ang binibigay niya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Nawala sa catharsis ang aking atensyon. Natuon ang atensyon ko sa aking naramdaman. Hindi ko matanggap. Kailangan kong tigilan ito. Nahihibang na yata ako. Bakit ako nakaramdam ng ganito? Biglang umusbong ang takot sa aking dibdib. Paano kapag lumalim itong nararamdaman ko para sa kanya? Shucks! Ayaw matanggap ng sistema ko na unti-unti na akong nahuhulog sa pinapakita niya ngayong nasa Bohol kami. I should remind myself na for show lang ang lahat ng pinapakita niya sa akin ngayon dahil kasama namin ang pamilya ko. Lahat ay walang katotohanan. Hanggang sa paglipat namin sa susunod na view, lutang pa rin ako. Pinapakiramdaman ko si Kim. Aliw na aliw siya habang kumukuha ng pictures na parang bata. Mariin akong napapikit. Shucks naman oh. Ate, may butterfly sa ulo mo. Napatingin ako kay Chin dahil sa kanyang sinabi. Ano raw?
I stayed still. Kita kong nakatutok sa akin ang cellphone ni Chin at Mama. "Smile, Han," Kim stated. May kiliti akong naramdaman sa aking dibdib nang marinig ang tinawag niya sa akin. He called me Han? Shucks. Tumingin ako kay Kim at tinuro niya ang kanyang labi na para bang sinasabing ngumiti ako. I did what he said. I smiled wide. Mukhang natigilan pa siya. Kita kong napailing-iling siya bago ito noon ang atensyon sa kanyang cellphone. He clicked something on his phone and afterward, he showed me a thumbs up sign. Napatingin ako kay Mama nung lumapit siya sa akin. Nakangiti siya habang tinitingnan ng paru-paro na nakapatong sa gilid ng aking ulo. Ang ganda ng butterfly. Ani ni Kim na hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin. Nakatingin din siya sa butterfly. Bumaba ang kanyang tingin sa akin. Pero mas maganda ka. May breathing hitch. Tinukso naman kami ng aking pamilya habang ako ay napailing na lang. Pilit ipinagsawalang bahala ang dumadagundong sa aking dibdib. Parang gusto nitong kumawala dahil sa lakas ng kabog nito. Ano ba, Kim? Ano bang ginagawa mo sa akin? Ito ang paborito kong dessert. Ani ni Chin at itinuro ang baked banana. Kumuha siya ng marami nun. Paano kaya ito ginawa? Gusto mo, gawa tayo niyan pagdating sa bahay. Napatingin siya kay Kim dahil doon. Kumunot naman ang aking noo. We, marunong siyang mag-bake? You bake? I asked him. Nagbaba naman siya ng tingin sa akin. He shrugged. Nanangkit ang aking mga mata. Ni pritong itlog nga hindi mo maluto ng maayos. Saway ko sa kanya. Yup, Kim got bad cooking skills. When I got sick, tanging canned goods at noodles lang ang niluto niya. The rest, puro order sa Grab food. Binuking mo naman ako, Han. Natatawang ani niya. Sumipa ang aking puso. There he goes with this endearment again. Again, this is just for a show. Pero pwede bang totohanin niya na lang? I like this version of Kim better. Nakukuha kong makipagbiruan sa kanya. Wala eh. Galing mong magyaya ng gumawa ng ganyan tas di ka naman marunong. Napanguso siya sa sinabi ko. Muntik na akong mapasinghap. Did he just pout? Sanay ako na puro kaseryosohan ang makikita ko sa kanyang mukha. But now, shucks. Parang ayoko nang umuwi pabalik sa Cebu. Sana ganito na lang siya parati. Naghagik-hika naman ang mga magulang ko sa aking sinabi. Masyado kang bully sa asawa mo, nak. Turuan mo na lang mag-bake. Oo, tas tuturuan ko rin siya na mahalin ako. Napangiwi ako sa takbo ng aking isip. Okay, that was corny. Oo nga, kawawa talaga ako rito kay Sophie, ma. Parati akong binubuli. Wika pa ni Kim. Tumaas ang aking kilay. Baka baliktad. Siya kaya ang parating nagpapaiyak sa akin. Hindi na lang ako nagsalita at pinagpatuloy ang pagkain. Patuloy pa sila sa pag-uusap pero pinili ko na lang na manahimik at kumain. Kung ganito parati si Kim, ang saya siguro ng buhay ko. But I have to face the reality. Once we go back to Cebu, babalik din siya sa dati. Everything will be over. At masasaktan na naman ako. Nagpakawala ako ng buntong hininga at uminom ng iced tea. The foods here are really great, especially the desserts. Kung pwede lang mag-breakfast, lunch at dinner dito araw-araw. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam muna ako na magtungo sa isang gilid. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap at hindi pa sila tapos sa pagkain. I looked down. Sumalubong sa akin ang berdeng tubig ng lawa. Kanina pa umaandar ang barko. Actually, it's a floating restaurant. Literal na floating kasi nasa barko ang kainan eh. Iikot ang ship sa isang lake kaya marami kaming magagandang views na madadaanan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-video. May mga ibang turista rin na inilabas ang kanilang cellphone upang makapag-picture sa mga tanawin. The boat stopped in front of people dancing top shoe. Mga teenagers pang mga ito. Lahat ng mga turista ay napatingin. The music started and they danced gracefully. Umawang ang aking mga labi sa galing nila, lalo na ng bilisan ng tempo ng kanta. They did it splendidly. Sobrang galing. Nagpapalakpak kaming lahat pagkatapos nilang sumayaw. Natigilan ako ng may mga braso na yumapos sa aking bewang. Nanlaki ang aking mga mata, lalo na nung isinubsob ni Kim ang kanyang mukha sa aking lieg. He then planted a kiss on my cheek. Mahina akong napasinghap. Thank you for bringing me here. May namumuo na kayang pagtingin si Kim para kay Sophie?